Good day everyone, I am Alvin James Salas, STEM 11Y1-19. Today, we are going to discuss about composite function. But before we start our video, please consider giving this video a thumbs up, subscribe, and hit that bell button to get notified for more videos. So let's get started. I hope you enjoy this video. What is a composite function? A composite function is a function that depends to another function. It is created when one function is substituted into another function. The composite function, denoted by f times g parentheses, is defined by this formula. The process of obtaining a composite function is called function composition. In this session, mag-evaluating lang po muna tayo ng composite function. When we say evaluating ay pagsusuri. So, meron tayong apat na equation dito. Itong apat na to ang magiging sagot sa mga tanong natin kung paano natin masasolve talaga yung pinaka-exact ng composite natin o pag-evaluate natin. So, ito naman yung pattern para hindi tayo malito kung paano natin to masasolve talaga. So, or ito yung magiging equation natin. Equation o yung magiging parang tanong, then ito yung equation natin. So first, ito na lang muna yung magiging equation natin o yung magiging tanong natin. So f, yung tuldok, ibig sabihin yan is multiplication, parenthesis x. So ayan. Then first, maglalagay tayo always ng equal ha. So equal lang palagi. Then yung f, kunin po muna natin yung f. So ito yung f, 2x negative 1. Then the next is equals, kunin naman natin yung g. So paano natin makukuha yung g? Yung g, ipapasok natin dun sa x ng f. So ganito siya, 2 parentheses negative 3x negative 4 equals, copy mo lang tong negative 1 equals ulit. So, paano naman natin yan masasolve ngayon? Masasolve natin yan by using multiplication. Pero itong negative 1, wag mo muna siyang pansinin. Dito mo siya papansinin sa pangatlong pagsosolve o pag-solve natin. So, dito muna tayo mag-focus. So, when we say, ayun nga, when we say nga po sa, sa negative 3x, yung kakasabi ko nga lang po is itatayo siya. So, 2 times negative 3x, so magiging negative 6x. So, bakit ganon? Bakit yung x napunta dito? So, kinapi lang po natin siya. Ang papansinin lang po natin dyan is yung 3. So, the next is yung 4, negative 4. So, 2 times negative 4 will be negative 8. Negative 8. Tsaka na po natin ilapag yung negative 1 dito. Equals ulit. So, eto, hindi na natin siya pwedeng masolve sa ibang number kasi kung meron namang negative, for example, merong negative 7x doon, pwede natin masosolve yun kasi may x, pero dahil wala dyang x na katulad sa kanya is ibababa na lang natin to. So, negative 6x, lapag na lang. Then, eto, i-minus natin, pero dahil parehas silang negative, so automatically magpa-plus yan by negative. So magiging negative 9 siya. So this is our first example and this first answer, a final answer. For the next example, medyo mahaba ng konti lang naman yung equation, pero ganun pa rin naman siya. So ang gagamitin naman natin ngayon is f times g parenthesis x. So equals lagi yung sinasabi ko, 'di ba? So equals yung h, kukunin muna natin yung h. So x squared. Then the next one is, lagi ko sinasabi sa inyo na yung lagi tayong maglalagay ng equals sa unahan. So the next is yung g. So dito sa x ng h, diyan natin ilalagay yung g sa loob niyan. So magiging parenthesis
negative 3x, negative 4 equals 2. So, magiging ganito na siya ngayon. So, paano natin yan isosolve? Isosolve natin yan by copy another this one. So, copy. Yan. So, ngayon, paano natin yan isosolve? Isosolve na natin yan by using multiplication. So, 4 na pagmamultiply to, hindi ko matandaan kung anong tawag doon sa multiplication. Basta 4 siya. So, ita-times muna natin tong dalawang to. So, negative 3x times negative 3x. So, ita-times muna natin yan. So, times natin. So, negative 3x times negative 3x. So, magiging positive x squared. Bakit magiging positive 9x squared? Kasi, pareha siyang negative. So, magiging positive. Dahil pareha silang merong x, magiging x squared. So, the next nating ita-times is x squared times negative 4. Times natin yan. So, negative 3x times 4 is positive 3, 6, 9, 12. Magiging 12. Positive 12x. Copy na lang yung x kasi wala siyang x dito. Copy. The next is, dito na tayo magta-times. So, negative 4 times negative 3x. So, negative 4 times negative 3x will be positive 12x pa rin. 12x. Right? So, the next is, ita-times naman natin yung negative 4 times negative 4. So, magiging positive 16. 4, 8, 12, 16. Magiging 16. So, ngayon, paano naman natin yan masolve ulit? Isosolve pa rin natin yan. So, isosolve natin yan by mapapansin natin may dalawang pareho, pero yung dalawa, may magdalawang pareho, and yung iba is magkaiba na. Iba-iba na siya. Papansin natin, may x squared dito, dito wala, dito wala, dito walang x. So, ang mangyayari dyan is, yung magkapareho, yun yung isosolve natin, while yung mga walang kapareho, ibababa na yun. So, eto, napansin natin, may dalawa ditong pareho, so magiging pagpa-plus na lang siya. Then, dito, ikakopy na lang yung x dito. So, dito muna tayo. So, yung 9x squared, ibababa na lang natin. Then, since pareho naman siyang positive, so, lagyan na natin ng positive. So, magiging pagpa-plus na lang siya. So, 12 plus 12 is 24. Then, copy yung dalawang x. Copy lang yan. Hindi siya dalawang x ha. Isa lang pala. Magiging x na lang siya. Then, ito. So, wala naman siyang kapareho, magiging positive 16 na lang siya. Kakapi na lang din. So, this is our answer for second example. For the third example, ganito ang mangyayari ngayon. Sabihin natin, ita-times natin is j, dito ko nilagay, j times x parenthesis, then negative 2 yung value ng x. So, paano yan? So, first, wag mo muna siyang pansinin. Dito ka muna mag-focus. So, yung j, ilapag muna natin, x cube 2x plus 1. So, ayan. Then, equal ulit. So, yung h. So, sa h na yan, kada may x sa j sa unahan, ilalagay natin doon yung value ng pangalawa. So, magiging, yung x na yan, magiging x squared, parenthesis, times 2, negative 2, then yung x na yan, magiging x squared pa rin. Yan. So, paano naman yan ngayon? So, isosolve muna natin yan
Ay, sorry. Hindi to 2 ah. 3 yan. Yan. Same lang yan dito sa 3. So, paano yan ngayon? So, isa-solve natin yan by using ayun, x squared times raised to the power of 3. So, paano yan? Paano yan isa-solve? Isa-solve natin yan by times. So, ita-times lang natin to. So, magiging 2 per 6. So, magiging x 6. X raised to the power of 6. Then, copy. Hindi natin siya i-copy. Hindi pwede. Isa-solve din natin siya. So, negative 2 times x squared. So, i-copy natin. Ipagsasama natin pareho. So, magiging negative x squared times raised to the power of 2. O, x squared. Then, eto, ilalapag na natin yan. I-copy natin yan. So, yun. Since nakuha na natin yung j times x, eto na mismo. And then, the next one is yung x na yan, dyan natin ipapalit yung negative 2. So, magiging ganito. Hindi pa tayo tapos ha. So, magiging ganito na siya. Negative 2, parenthesis 6, then 2, parenthesis negative 2, parenthesis is to 2, plus 1. So, isosolve natin yan by using dun yun sa value na nanggaling. Input lang natin yun. So, paano naman yan? So, negative 2 times raised to the power of 6. So, magiging 64 siya. Tama? Kasi, negative 2 times 6 is 64. 64. So, magiging 64 siya. The next is, yung dalawang to. So, magiging negative 2. Ano muna natin to? I-copy muna natin yung negative 2. Then, eto muna yung isolve natin. So, magiging negative 2 times to the power of 2 is negative 4. Not negative 4. Magiging positive 4 pala. Sorry. Magiging positive 4. Lagyan natin ng parenthesis. Then, the next one is copy that one. So, gamit ulit tayo ng equal. So, magiging minus na to. Hindi pa. Magiging 64 muna siya. 64. Then, eto, dito natin ima-minus to. Hindi natin siya totally ima-minus ha. So, magiging 2, 4, 6, 8. So, magiging negative 2 times 4, magiging negative 8. Then, naging negative 8 yan, plus 1. So, magiging, pag-plus na natin yung lahat. So, ang makukuha nating sagot ay, dito ko na lang ilagay. 57. So, this is the value of this equation. Nagbigay ako ng activity para mas lalo nyong maintindihan yung pag-solve ng evaluating. So, etong tatlong to, ito yung magiging equation nyo para makuha tong 3 activities na to. So, I hope na masolve nyo at naintindihan nyo ng maayos. I assume you na ipupush nyo to, then sasagutan nyo siya. So, this is the first activity na pinakita ko kanina, yung isa-solve nyo. Then, ipapakita ko na sa inyo kung paano siya isolve. So, first, kunin muna natin yung f. Equals again. So, 2x negative 1. Then, yung g. So, ito yung g natin. So, sa loob niyan, dyan natin ilalagay. 2x parenthesis 3x negative 1. So, the next is, ita-times lang naman natin yan by, 2 times 3 is 6. So, 6x negative 1
lalapag lang natin. So, this is our first activity. This is our second activity from dun sa may activity natin. So, solve na natin. So, always tayo mag-equal. So, yung h at yung h natin, x squared plus 1 equals. So, yung g natin is ito. Ito yung g natin. Then, dito natin ilalagay yung g. So, yung 3x parenthesis 2 equal parenthesis. Then, may 2 dito. So, magiging dalawa siya o doble. So, gawin na lang nating 3 times 3 times 3. So, will be 9x plus 1. Lalapag na lang natin. So, magiging 9x plus 1. This is our answer in the second. This is our last activity, no? Dun sa tatlong activity na pina-activity ko. So, solve na natin. So, always tayo mag-i-equal. So, yung h, x squared plus 1. Then, equals ulit. So, dun sa loob ng x squared, dyan natin ilalagay yung f. So, magiging 2x, negative 1, parenthesis, 2 plus 1. So, bago natin yan isolve, ikakopy muna natin to kasi may 2, tama? May 2 siya. So, ang gagawin natin ay ikakopy natin ng 2 beses yan. Kasi may 2. So, ganyan na siya. Plus 1. So, isosolve na muna natin to. So, isosolve na muna natin yan by using multiplication. So, 2x times 2x. So, magiging 4x squared because of x. Then, the next one is 2x times negative 1. So, magiging negative 2x. The next is negative 1 times 2x. So, magiging negative 2x pa rin. The next is negative 1 times negative 1 will be negative 2. Negative 2, positive 2. Magiging positive 2. So, ganyan na siya. And then the next is solve na natin. Since yung dalawa dito is magkaiba, so automatically bababa na natin yan. Well, this dito kasi is magkapareho. So, ito na lang yung isa-solve natin. So, 4x squared. So, negative 2 times 2x plus negative 2x. So, magiging negative 4x na lang siya. And then, copy na lang yan. So, yung plus 2, ibababa na lang natin. So, this is our last answer in the last activity. That's our discussion for today. I hope you learned something about how to evaluating the composite function. Again, I am Alvin James Salas from STEM 11Y1-19. Dr. Sears said, sometimes the questions are complicated and the answers are simple. Have a nice day, everyone!